Sa isang mundong nalunod sa kadiliman, patuloy na nabubuhay ang sangkatauhan sa loob ng iisang nagliliwanag na lungsod kung saan ang liwanag at mga kulay ay nagsisilbing sandata. Sa pinakailalim nito naninirahan ang ating pangunahing tauhan, isang batang isinilang na ganap na walang kulay. Habang ang iba ay gumagamit ng nag-aapoy na mga kulay upang labanan ng mga halimaw, siya naman ay namamalimos ng tinta sa mga inkpit kasama ang kanyang munting nilalang na anino na si Nero. Ibinebenta ang kanyang mga nakukuha at mahigpit na kumakapit sa iisang pangarap. Tinanggihan, kinutiya at binugbog dahil sa kakulangan ng kulay. Ang pangunahing tauhan ay tuluyang itinuring bilang basurang madaling itapon at inihagis sa isang napakalaking imbakan ng tinta, isang lugar na nilalayong burahin kapwa ang ebidensya at mga bangkay. Habang siya ay lumulubog, ang mga alaala ni Nero nang iilang taong naniwala sa kanya at ng kanyang pangako ay paulit-ulit na gumagapang sa kanyang isipan. Sa gitna ng kadilimang iyon, may isang tinig na bumulong sa kanya na tigilan na ang pagtakas at tanggapin ang nag-iisang kulay na kinatatakutan ng mundong ito. Biglang umalo ng tinta at mula sa hukay ay umangat ang isang napakalaking itim na anyo. Ang batang tinawag ng lahat na walang kulay ay tuluyan ng nagising. Taglay ang iisang kulay na pinakakinatatakutan ng mundong ito, itim. At ang pamagat ng kwento ay colorist. Sa loob ng isang madilim na kuweba, umalingaw-ngaw ang matalim na tunog ng pickaxe na tumatama sa bato. Huminto ang isang binatang may puting buhok nang mapansin niya ang kumikislap na bughaw na patak na tumutulo mula sa bitak sa bato. Nanlaki ang kanyang mga mata sa tuwa, natagpuan niya sa wakas ang hinahanap niya. Maingat niyang inilagay sa isang bote upang saluhin ang tumutulong likido, kinikilala ang kumikislap na sangkap bilang tinta. Nagpasalamat siya sa munting itim na pusa na sa kanyang balikat, si Nero, dahil kung hindi dahil dito, hindi niya matutuklasan ang lugar na ito. Tumingin siya patungo sa liwanag sa bungad ng kuweba, iniisip na kung madadala niya ang tintang ito pabalik, baka sa wakas tanggapin siya ng Pioneering Corps. Lumabas siya ng kuweba nang maluwag ang pakiramdam at tumayo sa isang kulay abong kapatagan, nakatanaw sa isang napakalaking makinang na metropolis sa di kalayuan. Sa loob ng maliwanag na syudad na iyon, naghihiyawan ang mga tao sa pagdating ng mga elitistang mandirigmang tinatawag na colorists, na naglalakad ng may pagmamalaki at may makukulay na buhok. Dalawang mamamayan ang humanga habang pinag-uusapan nila kung paano muling napatumba ng grupo ang isa na namang dambuhalang nilalang, karapat-dapat silang tawaging ganon. Batid nila na hanggat nariyan ang mga bayani, ligtas ang Shining City. Ngunit biglang lumipat ang tanawin sa mas madilim at marungis na Shadow District. Isang mahabang pila ng mga tao ang naghihintay sa labas ng isang gusali, kung saan nakapaskil sa bulletin board ang anunsyo para sa entrance exam ng C-Rank Pioneering Corps, sinumang may kulay ay pwedeng sumali. Sa isang iglap, ang binatang may puting buhok ay marahas na itinapon palabas, bumagsak sa lupa habang pinapaalis siya. Dalawang taga-suri ang nakatayo sa itaas niya, isa sa kanila ang sumigaw na ilang ulit niyang sinasabi na ang lugar na ito ay hindi para sa kanya. Bumangon ang binata, inis at nagtataka kung ano ang problema, habang ipinakita ang bote ng bughaw na tinta. Ipinaliwanag niya na inaprubahan na siya ng kanyang kwalifikasyon sa pamamagitan nito. Itinuro siya ng taga-suri na may paghamak, at mariing ipinaliwanag ang malupit na katotohanan, tinanggihan siya dahil siya ay walang kulay. Nang narinig niya ito, bumagsak ang kanyang kalooban dahil sa kanyang sitwasyon. Sinabi nitong nakatakda na mula kapanganakan ang papel ng bawat tao, at kinutya siya dahil hindi raw niya alam ang kanyang lugar. Nagpalabas ng pulang enerhiya ang pulang buhok na taga-suri, at tinawag siyang walang kwentang colorless na makinig ito. Napaatras ang binata, napapangiwi sa sakit ng bamalat sa kanya ang enerhiya. Mula sa itaas ng hagdan ay mapanuring nagsalita ang taga-suri tungkol sa mga pioneer, ipinagyayabang na tanging mga pinili na gaya niya, ang may kakayahang maging isa. Ipinaliwanag nito na ang Blackland sa labas ng syudad ay lugar na hindi mabubuhay ang mahihina. Isang kilabot na lupain, nilamon ng kadiliman at pinamumugaran ng mababangis na halimaw na tinatawag na creatures. Ipinagmalaki niya ang mga pioneer, ang mga sumusuong roon para magsaliksik, mang-alap ng yaman, at labanan ng mga halimaw para sa sangkatauhan, kaya sila tinatawag na bayani. Bumalik ang tanawin sa kasalukuyan, malamig ang tingin ng taga-suri habang sinasabing imposible para sa isang colorless na makamit ang gayong mga bagay. Hinamak niya ang binata, sinabing dapat nitong tanggapin ang lugar nito at magtrabaho na lang sa mabababang gawain. Binalaan pa niyang mamamatay ito kung babalik,
bago isinara ng malakas ang pinto, naiwan siyang mag-isa. Tumingin siya pababa nang may mahinang tunog mula sa kanyang dibdib. Sumilip mula sa kanyang jacket si Nero. Hinaplos niya ang pusa at sinabing maghahanap na lang sila ng ibang lugar, sanay na raw siya sa ganitong klaseng pagtanggi. Sa kabila ng kahihiyan, pinilit niyang ngumiti at nangakong magiging pinakamahusay na colorist siya balang araw. Mabilis niyang itinago si Nero sa loob ng damit, nag-aalala na baka may makakita sa pusa. Naglakad siya sa industrial na lansangan, hindi sigurado kung saan pupunta. Habang palakad-lakad ng may lungkot, umaasa siyang may lugar na tatanggap sa kanila. Hindi niya alam na may lalaking berde ang buhok na lihim na nakamasid sa kanya mula sa itaas. Maya-maya, naglalakad na siya sa isang mataong plaza habang tinitingnan ang kanyang notebook. Mabilis niyang minarkahan ang isa na namang lokasyon, ang buong pahina ay puno ng mga tinanggihan siyang pangalan. Napabuntong hininga siya, pagod at nadismaya. Sa huli, nagtungo siya sa isang gusaling may karatulang, Mari Workshop, at napabulong na wala na siyang magagawa. Binuksan niya ang pinto at tinawag ang may-ari na si Mari, pinaalam na bumalik na siya. Sa loob, isang babaeng may puting buhok at suot na goggles ang nag-angat ng salamin at masayang binati siya. Napansin ni Mari ang lungkot sa kanyang mukha at agad na hulaan na bumagsak na naman siya sa exam, hindi naman yun tinanggi ng binata, habang tumalon si Nero sa mesa at masigla siyang binati ni Mari. Sinubukan niyang pasiglahin ito, sinasabing mga bulag ang mga taga-suri dahil hindi nila nakikita ang talento nito, at marahil mas malakas pa siya kaysa karamihan ng mga pioneer. Ngunit nanatili itong pinanghihinaan ng loob, ano raw ang silbi ng lakas niya kung walang gustong tumanggap sa isang colorless. Ipinunto ni Mari na patunay ng kakayahan niya ang mga nasusungkit niyang yaman mula sa mapanganib na Blacklands, at iyon ang patunay ng kanyang kakayahan. Nanatiling mapagpakumbaba ang binata, sinasabing nabubuhay lang siya dahil tinutulungan siya ni Nero. Pag-iba ng usapan, inilapag niya ang bote ng bughaw na tinta at tinanong kung mabibili ito ni Mari, natuwa itong pumayag at sinabing babayaran siya ng maayos. Ibinuhos niya ang bughaw na likido sa isang tubo at nagreklamo na sobra-sobra ang pagtaas ng presyo ng tinta dahil sa kakulangan ng supply. Napansin ng binata na kaya marami ang nananawagang dagdagan ang bilang ng mga pioneer. Sa tanawin ng makina, makikita kung gaano kalaki ang umaasa sa mga makukulay na likidong ito. Nadismaya ang binata, inis na wala ni isang core ang gustong kumuha sa kanya. Tinanong siya ni Mari kung pinag-isipan na niya ang dati nitong mungkahi. Nag-alinlangan siya, sinasabing tila medyo na may alam siya ng kaunti, habang may kinukuha si Mari at sinabi kung ano ang kanyang pinagsasabi. Biglang ibinagsak ni Mari ang isang papel sa mesa habang sumisigaw na kailangan niyang subukan ang lahat. Ipinakita ng flyer ang anunsyo ng pagre-recruit para sa S-Rank Dawn Pioneering Corps, nakasulat na bukas ang entrance test para sa lahat at nakabatay lamang ito sa kakayahan. Napatitig si Kay sa papel, nagulat, inamin niyang palagi siyang nag-aatubiling mag-apply sa prestihiyosong S-Rank Corps dahil sa palagay niyang siguradong mabibigo siya. Nagtanong siya sa kanyang sarili may pag-asa bang kilalanin ng ganoong lugar ang kanyang kakayahan. Hinimok siya ni Mari na subukan, sinasabi na kung tunay ngang nakabatay sa kakayahan ng pagsusulit, baka ito na ang pagkakataong makuha niya ang pagkilalang nararapat sa kanya. Ngumiti si Mari at pinaalalahan ng matagal na niyang pangarap na maging isang colorist. Lumitaw ang isang alaala, ang batang bersyon ni Kay, nag-iisa sa ulan habang mahigpit na yakap si Nero, na nagpapakitang bitbit niya ang pangarap na ito mula pagkabata. Tiniyak ni Mari na susuportahan niya ito palagi, kahit anuman ang mangyari, kaya nabuhayan siya muli. Dahil sa kumpiyansa ng kaibigan, napangiti si Kay at nagpas siyang hindi na siya maaaring magdalawang isip pa. Mahigpit niyang kinuha ang recruitment flyer, taglay ang bagong determinasyon, kumaway siya kay Mari at umalis sa workshop, natuwa naman niyang sinabihan ito na mag-ingat. Habang naglalakad sa tahimik na eskinita ng Shadow District, hawak pa rin niya ang flyer at iniisip na kailangan niyang maghanda ng husto para sa exam. Bigla siyang natigilan nang biglang kumilos si Nero, tila naramdaman ang presensya sa likod nila. Nagtaka naman na nagtanong si Kay kung ano ang problema, at mula sa anino ay lumitaw ang isang kamay na may hawak na wand na may berdeng tinta sa dulo. Ang lalaking berde ang buhok, ang siyang nanmanman sa kanya kanina, ay itinuro ang wand sa kanya, upang umatake. Hindi nag-aksaya ng oras ang lalaki at agad siyang tumira ng berdeng enerhiya. Napalingon si Kay at bakas sa kanyang mukha ang pagkabahala, ngunit huli na. Tumama sa kanya ang atake ng buong lakas sa kanyang likuran, at sumigaw siya sa sakit habang tumilapon. Nang bumagsak siya sa lupa, nakatayo sa ibabaw niya ang lalaking berde ang buhok at ang katuwang nito,
hindi makapaniwala ang kanyang kasamahan na nagawa niyang makaiwas sa pag-atake. Sinasabi niya na swerte lang ang pagkakatama, ngunit mariing tugon ng lalaking may berde na buhok na hindi na yun mahalaga, dahil mamamatay rin naman siya mamaya. Duguan at walang lakas, nakahandusay si Kay sa semento, malamig na sinabi ng umaatake na walang pakialam ang mundo kung mamatay man ang isang colorless. Mahina niyang tinawag ang pusa, nakita niya ang takot na mukha ni Nero na sumisilip mula sa kanyang damit. Ginamit niya ang natitirang lakas para utusang tumakbo ang kanyang alaga. Lumipat ang tanawin sa isang industrial na lugar, may babala para sa ink waste disposal site. Napaungol si Kay nang magkamalay na nagugulat sa mga pangyayari, at nakita niyang nakangiti pababa sa kanya ang lalaking berde ang buhok at napansin niya na nagising na si Kay. Hawak siya nito sa kwelyo, palutang-lutang sa ibabaw ng isang napakalaking tangke ng itim na ink, tinukso siya ng lalaki, sinasabing kamalasan niyang buhay pa siyang itinatapon. Ipinaliwanag nitong ang hukay ay puno ng ink waste, isang knuckle-alasong halo na tumutunaw ng kahit ano, kaya walang makikita na katawan. Takot na takot, nagpumiglas si Kay at pilit na tinanong kung sino ba ang taong ito at bakit siya inaatake. Ibinunyag ng umaatake, na kanina habang pinagmamasdan nila ito, hindi naman siya ang pakay nila, kundi ang nilalang na nagtatago sa kanyang jacket. Ipinakita sa alaala na habang nagbabantay sila, hindi sila interesado sa binata kundi sa nilalang na sumusunod sa kanya. Ipinaliwanag ng lalaki na ang isang creature na sapat ang talino para sumunod sa tao ay napakabihirang tuklas. Tinawag niyang tunay na yaman si Nero habang hinihigpitan ang kapit sa leeg ng binata, sa gilid niya ay tinaas ng assistant ang isang maliit na hawla, si Nero ay nakakulong doon, umiiyak, habang nabahala si Kay sa kanya. Mahigpit niyang hinawakan ang kwelyo ni Kay na sumisigaw, nagmamakaawang pakawalan ng pusa, ngunit kinutya lamang siya ng umaatake, tinawag ang sigaw niya na nakakaawa. Kumislap ang mga mata nito sa kasakiman, masyadong mahalaga raw ang creature para mapunta sa isang colorless, at ibebenta nila ito sa black market. Madaling naigupo ng lalaki si Kay, sakal-sakal itong iniangat, at sinabi na masyadong maganda ang alagang yan para sa kanya. Habang wala siyang magawa, sinisi ni Kay ang sarili sa kanyang pagiging kampante. Habang nakabitin, naalala niya ang mapanglo na buhay niya sa Shadow District at kung paano sanay na siya sa diskriminasyon. Pero sinabi niya sa kanyang sarili na kailanman ay hindi niya maaaring mawala si Nero, ang nag-iisang pamilya niya. Sa sandaling yun, nag-alab ang kanyang galit, binalaan niya ang lalaki na huwag siyang paglaruan, at hinigpitan ang kapit sa braso ng umaatake na kanyang ikinagulat. Napatigil ang lalaking berde ang buhok, may kakaiba siyang naramdaman, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula arogante tungo sa pagkagulat. Nagtataka siya sa kakaibang nararamdaman, na para bang unti-unting hinihigop ang kanyang enerhiya. Dahil sa nakakadiri niyang nararamdaman, marahas niyang tinapon si Kay diretso sa tangke ng knuckle-alasong ink waste. Tinawag ng umaatake ang nangyari na pag-aaksaya ng oras, si Nero ay desperadong umiiyak mula sa hawla, habang sinasabi ng kanyang kasamahan na malinis na ang kanilang ginagawa. Ngunit naglakad na palayo ang mga salarin, sabik na ibenta ang creature at yumaman. Sa kailaliman ng maitim na likido, nakita ni Kay ang liwanag na unti-unting naglalaho. Naririnig niya ang umiiyak na pusa habang lumalayo ang tunog. Sinubukan niyang lumangoy, ngunit hindi makagalaw ang katawan. Kumislap ang mga alaala sa isip niya, nagtanong siya kung dito na ba matatapos ang kanyang kwento. Ngunit sa gitna ng dilim, sumulpot ang alaala ng kanyang batang sarili na mahigpit na yakap si Nero. Naalala niya ang pangako, at hindi pa siya maaaring sumuko. Sa kailaliman ng walang hanggang puwang, isang mahiwagang tinig ang nagtanong sa walang malay na si Kay kung bakit wala siyang ginagawa. Tinanong ng pangunahing tauhan ng tinig kung sino ito. Biglang sinabi ng boses at inuutusan siyang tanggapin ito. Sinabi ng boses sa kanyang kaisipan, habang inuudyukan siyang iligtas si Nero at yakapin ang tunay niyang kulay. Unti-unting nabalot ng anino ang kanyang mukha habang hinihingi ng tinig na bawiin niya ang kanyang kapangyarihan. Mula sa umiikot na puyo ng itim na likido, may kamay na umabot palabas. Nakatayo lamang si Kay, hindi kumikilos, habang ang isang hibla ng kadiliman ay unti-unting naglalaho sa itaas. Tumingin siya sa sariling mga kamay, ngayon ay balot ng itim na enerhiya, naguguluhan kung paano siya nakalubog sa tinta, magkakahiwalay ang kanyang mga alaala, ngunit isinantabi niya ang kalituhan upang ituon ang isip sa pinakamahalaga. Isang anino, may kumikislap na puting mga mata, ang unti-unting nabubuo, tinanong niya kung sino na ba siya. Isang mahinang iyak ang sumingit sa katahimikan, umaagaw sa atensyon ng nilalang.
Pag-angat niya ng tingin, nakita niya ang dalawang malabong figure sa taas, may hawak na maliit na hawla, sa loob nito, umiiyak si Nero. Ang tanawin ng kanyang kaibigan ang nagbalik sa ulirat ni Kay. Pinagtibay niya sa sarili na dapat niyang iligtas si Nero, iniunat niya ang kanyang kamay, ngayon ay gawa sa itim na ink, patungo sa mga lalaki. Bigla, sumabog ang isang higanteng bukal ng itim na enerhiya mula sa kailaliman. Napaatras sa takot ang lalaking berde ang buhok at ang kasama nito, napasigaw habang nakatanaw sa disposal ink. Nagulat sila nang makita nilang naglaho ang nakal-alasong lawa ng tinta, at tanging ang madilim na figure na lamang ang nakatayo sa ilalim. Nakatayo ang isang bagong nilalang, at naglalabas ng nakapanlulumong presensya. Nang inig ang lalaking berde ang buhok, nanlaki ang mga mata sa hilakbot, habang bumabagsak sa kanila ang isang dambuhalang anino na malaking kamay na may matutulis na kuko, nauutal niyang tinanong kung ang nakakatakot na nilalang ba ay isang creature. Pagkatapos ang insidente na yon, wasak ang buong paligid. Sa Shadow District, isang hysterical na matandang lalaki ang sumisigaw sa pulis, iginiit na nakita niyang may maliit na kamay na lumabas mula sa kawalan, at nagdulot ng higanteng pagsabog ng madilim na enerhiya na nagpaguho sa buong lugar. Samantala, makikita ang lalaking may berdeng buhok na ngayon ay naging colorless matapos ang pangyayari, habang dinadala siya ng mga mediko, sumisigaw naman ang matanda na hawakan siya ng maayos. Isang bagong grupo ang dumating, isang lalaking pula ang buhok at isang babaeng asul ang buhok. Tinitigan nila ang mga biktima. Sinabi ng lalaki na sa kabutihang palad ay tanging dalawa lamang ang naapektuhan sa nangyari. Sinang-ayunan naman ito ng babae at ipinaliwanag niya na ang mga ito ay kabilang sa mga pioneer, isang B-rank na hindi maganda ang reputasyon. Naguluhan ng babaeng asul ang buhok, hindi maunawaan kung paano nawawala ang kulay ng isang tao, ngunit sinabi ng kasama niya na dapat muna silang tumuon sa misyon. Ipinaliwanag ng lalaking pula ang buhok na narito sila dahil sa ulat na may malaking creature na lumitaw sa loob mismo ng syudad. Napatulala ang pulis, saka napagtantong kaharap niya ang mga high-ranking colorist. Sinabi ng pulis na isang karangalan para sa kanya na makita sila, at ipinakilala niya ang sarili bilang ang supervisor ng lugar na yun, na iilang niyang tinanong kung bakit naparito sa Shadow District ang ganoong kataas na ranggo. Magalang na ipinaliwanag ng lalaki na huwag siyang mag-alala na narito sila para magsiyasat. Hiniling na ihatid sila sa lugar ng pagsabog, at sinundan nila ang kabadong pulis. Pagdating sa napakalaking hukay, sinuri ng lalaking ang mga sirang debris at napansin ang may itim na mantsa. Kinumpirma naman ng partner niya na may bakas ng isang creature. Ipinaliwanag nitong napaka-hindi pangkaraniwan na may malakas na monster na biglang lilito sa loob ng syudad, lalo na sa labas na distrito, sapagkat karaniwang maliliit na hayop lamang ang pumapasok sa loob ng pader ng lungsod at hindi mapanganib na nilalang. Habang nakatingin sa malalim na hukay, nagtanong ang babae posibleng bagong uri ng monster ang kanilang kaharap, pero sinabi ng lalaki na huwag muna silang tumalon sa conclusion. Kaya seryoso niyang sinuri ang paligid, at napagtanto na magiging mahirap hanapin ang kakaibang nilalang na ito dahil hindi ito umaayon sa karaniwang pattern. Pinagmasdan nila ang napakalawak na pinsala sa bayan habang unti-unting napupuno ng mga katanungan ang kanilang isipan. Sa kabilang dako naroon si Kay, nakahandusay sa dilim, umuungol sa sakit. Naramdaman niya ang magaspang na dila at gumising, sa tabi niya si Nero, dinidilaan ang kanyang buhok. Napaluha si Kay sa ginhawa at agad na niyakap ng mahigpit ang pusa, labis na nagpapasalamat na ligtas ito. Ngunit biglang sumakit ang katawan niya at napaisip, umupo si Kay, nalilito, sinusubukang buuin ang nangyari. Naalala niya ang lalaki na umatake at nagtapon sa kanya sa tangke, ang paghulog niya sa nakal-alasong itim na likido na tinta, at ang paglulubog sa kailaliman. Nanlaki ang mga mata niya, paano siya nabuhay, tinitigan niya ang kanyang mga kamay, parang hindi makapaniwala. Hinaplos niya ang sariling ulo at napahinto, ang dati niyang puting buhok ay naging itim. Hinawakan niya ang bagong kulay ng buhok, gulat na gulat, hindi maunawaan kung paano siya nabuhay o bakit nagbago ang kanyang anyo. Nakatayo sa gitna ng napakadilim na lugar, nagtanong siya kung bakit wala siyang makita. Desperado niyang tinawag si Nero, humihingi ng tulong, agad namang tumalon ng itim na pusa, mabilis na umikot sa ere, at biglang naglabas ng nakakasilaw na puting liwanag na nag-ilaw sa kabuuan ng paligid. Sa pagliwanag, tumambad ang nakakatakot na tanawin, isang malalim na kuweba na napapaligiran ng nagkukumpulang madidilim na halimaw. Napatitig si Kay, takot na takot, hindi maunawaan kung nasaan sila, napagtanto niya ang katotohanan na may matinding kilabot, nasa Blackland sila, isang disyertong napakamapanganib,
malayo sa syudad. Naalala niyang ang lugar na ito, ang Black Forest, ay sobrang delikado at tanging mga B-rank pioneers lamang ang may pahintulot pumasok. Nang makita niyang nagsisimulang lumapit ang mga halimaw, napahiyaw siya sa gulat, sumigaw siya kay Nero na sumunod, at agad siyang tumakbo palayo. Lumiwanag ang daan dahil sa umaalulong na pusa habang tumatakbo si Kay ng buong bilis. Halos masagi siya ng isang dambuhalang aninong ahas, at napasigaw siya sa takot, at inisip na napakadelikado nito. Sa kabila ng panganib, nagpasalamat pa rin si Kay kay Nero para sa liwanag nito habang mabilis silang tumatakbo sa madilim na kagubatan. Nagmamadali silang umakyat sa matatarik na bangin upang makaiwas sa mga halimaw na humahabol sa kanila, at sinusundan ni Kay ang ilaw ni Nero. Nang nakaakyat na si Kay ay mabilis siyang tumakbo palayo sa lugar. Habang tumatakbo, unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Kay mula sa takot tungo sa pagtataka, dahil napapansin niyang may kakaiba sa kondisyon ng kanyang katawan. Tinitigil niya ang kanyang dibdib kung saan kumikislap ang maitim na enerhiya, at napagtanto niyang napakaganda ng pakiramdam ng kanyang katawan. Nagulat siya at napaisip na kahit ang tagal na niyang tumatakbo, ni hindi man lang siya napapagod. Tumalon siya sa isang malapad na bangin ng napakadali, at namangha ng maramdamang mas mabilis at mas magaan ang kanyang mga galaw kaysa dati. Lumapag siya ng matatag, tulala sa pag-unawa na ang kanyang katawan ay umaapaw sa isang bago at misteryosong lakas. Si Nero ang unang nakaramdam ng panganib, tumindig ang kanyang mga tainga sa pagdating ng banta. Isang mabangis na nilalang na animoy asong lobo, nagawa sa anino, ang biglang sumalakay kay Kay at nabigla siya. Huli na nang mapagtanto ni Kay na mahina ang kanyang depensa at hindi niya maaawat ang pag-atake. Tiyak sa kanyang mamamatay na siya, ipinikit niya ang kanyang mga mata at naghanda para sa kagat. Bumaon ang mga ngipin ng halimaw sa kanyang braso, ngunit sa halip na mapunit ang balat, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Nabasag ang mga ngipin ng nilalang sa mismong pagtama nito, na ikinagulantang ng halimaw. Napadilat si Kay, gulat na buhay pa siya. Ang aninong lobo, ngayoy walang ngipin at takot na takot, ay umungol bago mabilis na nagtatakbo pabalik sa mga palumpong. Tiningnan ni Kay ang kanyang braso at natuklasang wala man lang gasgas. Tinitigil niya ang kanyang mga kamay, hindi makapaniwala, isang tama na ganoon dapat ay ikinamatay na niya. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nauunawaan niyang ang tibay na ito ang kapangyarihang matagal niyang hinahanap. Biglang lumindol ng malakas ang lupa, kaya napalingon pareho sina Kay at Nero. Isang napakalaking anino ang dahan-daang umaangat mula sa kadiliman, napakataas ng tindig nito. Isang dambuhalang nilalang na may iisang mata ang gumapang pataas sa gulod, nagliliwanag sa nakakatakot na enerhiya. Nanlaki ang mga mata ni Kay sa kilabot habang nakikilala niya ang nilalang, isang Cyclops. Itinaas ng Cyclops ang higanteng braso upang durugin siya. Nagtaka si Kay kung bakit ang isang predator na karaniwang naninirahan sa kailaliman ng itim na gubat ay nasa ganitong lugar. Tumama ang malakas na pag-atake ng Cyclops, at dahil sa matinding impact ay napalipad si Kay sa malayo bago siya bumangga sa isang pader, habang nagulat naman si Nero sa kanyang nakita. Samantala nabuhay si Kay sa epekto, nakaupo sa gitna ng mga gumuhong bato, inamin niyang mabigat ang tama, ngunit unti-unting lumitaw ang isang kumpyadong ngiti sa kanyang mukha habang napagtatanto niyang may laban siya. Pumasok sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang nakaraan, ang pagiging mag-isa, ang paulit-ulit na pagtanggi ng iba, at ang mga pagkakataong siya'y binugbog. Tinanggap niyang natamo na niya sa wakas ang kapangyarihang matagal niyang hinahangad, at nagpasya siyang magbabago ang lahat ngayon. Kumislap ang enerhiya sa kanyang braso habang pinipisil niya ang kanyang kamao, nagpas siyang hindi na siya kailangang tumakbo palayo. Nanindigan siya, dala ang bagong determinasyon, at habang nakatutok siya sa malakas at misteryosong sensasyong galing sa kaibuturan ng kanyang katawan, bigla itong binalot ng anino. Nagbago siya tungo sa isang nilalang na purong madilim na enerhiya, may kumikislap na puting mga mata. Umungal ng galit ang Cyclops, at inabot siya ng higanteng kamay upang durugin. Ngunit nawasak ni Kay ang lupa habang inihanda ang kanyang sarili sa pag-atake, sumabog ang hangin sa lakas ng kanyang pagtalon. Habang lumilipad, inihanda niya ang kanyang suntok, isang suntok na tuluyang nagpasabog sa higanteng halimaw, nagkapira-piraso ito. Umuga ang buong paligid sa lakas ng pagsabog, nawasak ang kagubatan dahil sa shockwave. Lumipad si Kay sa ere, na palilibutan ng mga labi ng kanyang tinalo. Nananatili pa siyang nasa kanyang anyong nilalang, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang may maramdaman siyang kakaiba. Biglang naglaho ang madilim na enerhiya, at napansin niyang nasa mataas na himpapawid siya,
nakabitin sa itaas ng isang luntiang tanawin sa ilalim ng maliwanag na araw. Napatitig siya sa makukulay na kagubatan at talon sa ibaba, namamangha sa matingkad na kagandahan ng kalikasan. Ngunit kasing bilis ng pagdating nito, naglaho ang kapangyarihan niya, bumalik sa pagiging puti ang kanyang buhok. Napatingin siya sa ibaba, litong-lito, at biglang nakaramdam ng takot habang nauunawaan niyang unti-unting kumikilos pababa ang gravity, wala siyang magawa, at nagsimulang bumagsak ng mabilis. Sumigaw siya sa takot habang bumabagsak papuntang kagubatan, hanggang sa bumulusok siya sa mga puno at tumilapon. Gumapang palabas si Kay mula sa mga durog na sanga habang si Nero ay lumulutang sa itaas, nag-aalala. Bumagsak si Kay sa kanyang mga tuhod, habol hininga, habang ang itim na enerhiyang bumalat sa kanya ay unti-unting naglalaho na parabang usok. Sa takot niya, napagtanto niyang mabilis na kumukupas ang kanyang color, at doon niya nalaman ang kapintasan ng kanyang bagong kapangyarihan, habang mas ginagamit niya ang lakas na ito, mas mabilis itong nauubos, at sa ganitong bilis mawawalan siya ng panlaban. Biglang nagdilim ang buong paligid, at isang mahiwagang tinig ang umalingaw sa kanyang isipan, tinatanong siya kung ano pa ang hinihintay niya, inuutusan siya ng tinig na kumilos, itinuro na ang kanyang pagkain ay nasa harap lang niya, at pinipilit siyang kainin ito agad. Tumingin si Kay sa nakakalat na labi ng Cyclops na tinalo niya, patuloy siyang inaakit ng boses, tinanong siya nito kung gusto ba niyang mabuhay, at sinabing kailangan lang niyang iabot ang kanyang kamay. Pagod na pagod at nanghihina, pilit na nananatiling gising si Kay, halos mawala na siya ng malay habang paulit-ulit na hinihingi ng tinig na gamitin niya ang kanyang kamay. Bahagyang kumislap ang mga mata niya habang sinusubukan niyang mabuhay. Nanghihina at nanginginig, sumunod siya sa likas na utos at inabot ang kanyang kamay patungo sa mga labi ng halimaw. Ipinatong ni Kay ang kamay niya sa bangkay ng Cyclops. Agad na umaktibo ang isang madilim na teknik, at nagsimula niyang sipsipin ang aninong enerhiya na nananatili pa sa katawan ng halimaw. Napatingin si Nero, nanlaki ang mga mata sa pagkabigla habang pinagmamasdan niyang ginagawa ng kanyang amo ang nakatatakot na bagay na ito. Isang dambuhalang haligi ng itim na liwanag ang sumabog mula sa gubat, tumatagos sa kalangitan habang lubusang hinihigop ni Kay ang enerhiya. Nang hamupa ang liwanag, napahingal si Kay ng malalim, unti-unting nawawala ang pagod sa kanyang katawan. Sumandal siya sa isang bato, itim muli ang kanyang buhok at balik ang kanyang lakas, tumingala siya at bumantong hininga ng maluwag, na pagtatanto niyang ligtas siya. Samantala, sa Mari Workshop, tila payapa ang araw. Abala si Mari sa pagguhit ng blueprint nang tumunog ang door chime, tumingin siya pataas, at nakita ang isang misteryosong silweta, isang taong nakabalot sa kupas at gutay-gutay na balabal nakatingin sa kanya mula sa pintuan. Sinubukan ni Mari maging magalang at binati niya ito ng may ngiti, kahit nanginginig na siya sa kaba, nagtanong siya kung may espesyal na request ba ang bisita, ngunit nanatiling nakatayo lamang ang nakahod. Isang mabigat na hakbang ang ginawa ng estranghero, at napaatras si Mari, halatang kinakabahan. Tinawag niya ito at sinabing mukhang kainahinala ang dating nito. Nang patuloy itong lumapit, napakapit siya sa malaking wrench at nagbabala na aatake siya kapag lumapit pa ito. Bigla namang sumugod ang estranghero, dahilan para mapasigaw si Mari at napapikit ang kanyang mata sa takot. Subalit bigla itong huminto at itinaas ang hood nito, lumitaw ang isang pamilyar na ngiti, sinabi nitong kumalma siya. Inilantad ni Kay ang mukha niya, at nakangiti na nagpaliwanag na siya lang ito, bagaman aminado siyang halos hindi niya makilala ang sarili niya. Nanlaki ang mga mata ni Mari sa pagkagulat, hindi may proseso ang malaking pagbabago sa hitsura niya. Napasigaw siya, nag-echo pa sa labas, habang pilit niyang inaalam kung ano ang nangyari sa mukha nito. Nanginginig si Mari, hawak ang isang bakal na tubo habang nakatitig sa nakahod na si Kay. Pero napalitan agad ang takot niya ng galit, hinugot niya ang isang maso at wrench, sumisigaw na hindi niya patatawarin ang mga demonyong nanakit kay Kay. Pinaghahampas niya ang hangin, nagbubulyaw na dapat pagwasakin ang ulo ng mga salarin, habang si Kay ay desperadong pinapakalma siya at sinasabing ayos lang siya. Nang makumpirmang si Kay ngayon, pinababa ni Mari ang wrench at napangiti ng ilang sandali, inaamin na nasobrahan siya dahil sa takot, matagal silang nawala ng kontak kaya labis siyang nag-alala. Lamambat ang ekspresyon niya, at sinabi niyang masaya siyang ligtas si Kay. Humingi ng paumanin si Kay sa pag-aalala na naidulot niya, ipinaliwanag ni Kay, napapailing siyang iniisip kung gaano kaabsurdo ang lahat na buhay siya matapos mahulog sa toxic ink at nagka-color. Sinabi ni Mari ang isa niyang concern, ang kanyang color ay itim, na karaniwang inuugnay sa mga halimaw, at baka tingnan siya ng masama ng mga tao,
Pero mabilis niya itong binaliwala, iniisip na ang mahalaga ay nagkaroon na siya ng pagkakataong maging isang colorist. Ipinahayag niyang diretso siyang pupunta sa Pioneering Corps entrance exam, at nagpasalamat kay Mari sa tulong nito. Nahihiya niyang tinanong kung maaari siyang makahiram ng damit, at nangakong ibabalik niya ito. Napabuntong hininga si Mari, tinatanong kung ilang beses pa siya magmamakaawa. Ngunit napangiti rin siya, sinabing ituring na niya itong investment para sa isang future colorist. Bigla niyang hinawakan ang kamay ni Kay at hinayla ito, sabay sabing sumunod siya. Nagulat si Kay habang masiglang sinabi ni Mari na may perpektong kagamitan siya para sa kanya. Nag-shift ang eksena sa isang malaking kumpulan ng mga aspiranteng pioneers na umaakyat sa hagdan ng isang napakalaking gusaling parang Coliseum. Sa loob, daan-daang kalahok ang nagtitipon at sa gitna nila ang malalaking puting parisukat, handa para sa pagsusulit. Sa gitna ng karamihan, 3 lalaki ang nag-uusap, halatang kinakabahan. Ang lalaking may asul na buhok, may numerong 183 sa dibdib, ay sinusubukang pakalmeyan ang kaibigan niyang kinakabahan. Pinag-usapan nila na hindi nila inaasahan na darating ang araw na masusubukan nila ang Dawn Pioneering Corps at makarating sa ganitong punto. Ngunit binanggit ng isa na ang pagpasok sa Tomb Class Pioneering Corps ay pangarap ng bawat pioneer. Ang grupo na kilalang matagumpay sa pag-explore ng mga panganib ng Blacklands, kilala din grupong ito bilang pag-asa ng Shining City, at isa silang S-rank corps na may maraming kakayahan bilang isang colorist. Ngunit nag-aalala ang mga kandidato dahil napakaraming malalakas na kalaban ang dumalo. Napansin nila ang isang babaeng may mahabang turkesa na buhok, na sinasabing anak ng isang tanyag na color family na isang bounty hunter, nakatayo sa tabi ng lalaking nakabini. Napansin din nila ang iba pang rising stars tulad ng batang may pink na buhok at goggles, at lalaking nakagas mask. Pero sa kabila ng lahat ng yun, iisa ang taong nakakaakit ng pinakamalaking atensyon. Tumingin sila sa isang binatang na may numerong 126 at may matatalim na mga mata. Siya si Gale, ang Gale Sword, kumpiyansa ang karamihan na tiyak na papasa siya. Sinasabing kaya niyang harapin ang mga delikadong halimaw ng mag-isa. Gayunpaman, kilala rin siya sa pagiging malupit at marahas, at ito raw ang dahilan kung bakit siya itinapon mula sa dati niyang corps. Tumawa ng may kayabangan ang lalaking may numerong 183, sinasabing hindi siya natatakot sa gaya ni Gale, kahit ang mga ganyan ay walang kwenta kung magsasanay lang sila ng kaunti, lalo na't lahat ay nasa ilalim niya. Ngunit sinabi ng kanyang kasamahan na isa iyon sa mga kalokohan. Narinig naman ni Gale ang kanilang pinag-uusapan, sinabi ng isang lalaki na sabihin ito sa kanyang harapan, ngunit sinabi naman ng lalaki numerong 183, na sobra naman iyon at sabay tawa. Habang naririnig niya ang kanilang mga usapan, nababagot namang sinabi ni Gale na nakakatawa ang mga tao, na dismaya siya dahil akala niya makakakita siya ng isang S-rank, ngunit ito lang pala ang antas na kanyang makikita. Habang sinusuri niya ang mga kalahok, iniisip niyang wala ni isa mang kapansin-pansin sa kanila. Ngunit kumitid ang kanyang mga mata nang makita ang isang natatanging presensya, ang babaeng turkesa ang buhok. Kinilala niya ito bilang si Ellie Cyan, ang ikalawang anak ng Cyan family. Napangisi si Gale, inaaming nagaya sa mga sabi-sabi na siya lang ang may sapat na kalidad para mapansin. Inabot niya ang kamay sa direksyon ng karamihan, sa isip niya ini-imagine kung paano magugulat at magpapanik ang lahat sa darating na pagsusulit. Biglang tumunog ang mekanikal na loudspeaker, tinatawag ang atensyon ng lahat ng mga kandidato. Napalingon sina Gale at Ellie sa entablado habang idineklara ng boses na opisyal nang magsisimula ang entrance exam ng Dawn Pioneering Corps. Isang lalaking may matingkad na blonde na buhok, at dilaw na mata ang tumayo sa podium, inanunsyo na magsisimula na ang test. Napasinghap ang lahat, na pagtatanto nilang ang examiner ay isang kilalang colorist mula sa Dawn Pioneering Corps. Nagbulungan ang mga kandidato, kinikilala siya bilang isang bayani na nagbigay ng malaking ambag sa isang kamakailang creature hunt, kung ganitong antas ng elite ang nag-exam sa kanila, malinaw na seryoso ang corps sa pagre-recruit. Nang ibabaw ang nakakakilabot na presensya ng examiner, damang-dama ng lahat na ibang level ang isang S-rank corps member. Tumingin ito sa kanila at malugod na tinanggap sila, nagpasalamat siya sa pag-apply nila, sinasabing bawat isa ay may kanya-kanyang layunin, pera, kapangyarihan, dangal, o tungkulin. Ngunit malamig niyang idinagdag na wala talagang halaga ang mga rason na yon, kumislap ang kanyang mga mata habang ipinaliwanag niyang sa huli, kakayahan lang ang tunay na sukatan ng tagumpay. Idineklara niya na naghahanap sila ng napakahuhusay na mandirigma na kayang pumasok sa Blacklands at bawiin ang teritoryo ng tao,
sinabi niyang tumingin ng lahat sa paligid, hindi nila kailangan ang mga pangkaraniwan, sisimula sila agad. Itinuro niya ang mga parisukat na plataporma sa sahig, inanunsyo na ang unang pagsubok ay isang torneo. Ipinaliwanag niyang pinakamahalaga ang galing sa pakikipaglaban para sa isang pioneer, dahil malupit ang mundo sa labas ng lungsod, tanging ang malalakas ang nabubuhay, at ang mga mahihina ay mamamatay. Ipinag-alam niya sa lahat na patunayan ang kanilang kakayahan, sinabi niyang ang makakapasok sa susunod na round ay ibabase sa resulta ng torneo. Tinawag niya silang umakyat sa entablado kapag binanggit ang kanilang numero. Unang tinawag ang numerong 126 na si Gale, at numerong 286 ang kanyang makakalaban. Lumakad si Gale ng seryoso ang ekspresyon, nagbulang-bulungan ang crowd, tinatawag si Gale na heavyweight, at naaawa sa makakaharap niya ng ganoon kaaga. Ngunit mumiti si Gale ng may kabangisan, iniisip na maswerte siya dahil magkakaroon siya agad ng kasiyahan. Naglalaway ang mata niya sa pananabik, iniisip kung paano niya paglaruan ang kanyang kalaban. Napansin niyang may lumalapit sa entablado, isang taong balot sa lumang balabal, may numerong 286, naisip niya kung bakit nakakatakot ang taong ito. Tiningnan siya ni Gale mula ulo hanggang paa, iniisip na halatang mahina at awkward ang tindig nito. Hinawakan niya ang hawakan ng kanyang espada, na kung sino pa man siya ay hindi ngayon mahalaga. Hinugot niya ang espada. Umalingaw-ngaw ang matalim na tunog nito, sinabi niya na nababagot na siya sa pananahimik ng ilang sandali. Pinakawalan niya ang kanyang lakas at inihampas ang espada, lumilikha ng matitinding guhit ng berdeng hangin. Nabighani ang mga manunood, kinikilala ang pirma niyang teknik, ang Gale Sword, habang nabubuo ang kumikislap na berdeng mga espada sa hangin sa paligid niya. Pinuri siya ng mga tao bilang isang henyo na nakakakontrol ng ganoong advanced na teknik sa murang edad. Tinitigan ni Gale ng mabangis ang hooded figure, hinahamon nitong subukang harangin ang atake. Umabante si Gale, sinisipa ang lupa para magkaroon ng puwersa, handang pagpira-pirasuhin ang kalaban. Nag-alon ang hangin sa paligid niya habang umaatake siya na parang buhawi. Ngunit nakatayo lamang ng tuwid at tahimik ang hooded figure, hindi gumagalaw kahit papalapit na ang napakalakas na atake. Sa sandaling binitiwan ni Gale ang kanyang espada, agad niyang inatake gamit ang kanyang teknik. Biglang kumilos ang hooded figure ng isang hakbang at tumama ng napakalupit na kaliwang hook sa mukha ni Gale. Napakalakas ng impact na tumilapon si Gale ng napakalayo, gumuguhit sa ere bago bumulaga sa pader ng arena, na nagkaroon ito ng matinding pagsabog na nag-angat ng alikabok sa paligid. Napasigaw sa takot at pagkagulat ang mga kandidato, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Bumanggas si Gale sa pader habang hindi makapaniwala ang mga tao sa nangyari. Wala siyang malay, habang naguguluhan ang karamihan kung paano siya napabagsak ng isang pag-atake lamang, at napaisip sila kung paano yun nagawa. Tumayo ang hooded figure, si Kay, habang tinitingnan niya ang kanyang kamao, sinasabing siya man ay nabigla sa biglaan niyang paggalaw. Nalaglag na ang hood, lumitaw ang magulong itim niyang buhok, naisip niyang masyadong mabilis kumilos ang katawan niya kaya parang magulo ang pangyayari. Biglang itinuro siya ng isang manunood, nanginginig at sumisigaw. Hindi dahil sa panalo, kundi dahil sa kulay ng enerhiya ni Kay, na itim. Pinagmamasdan nito ng blonde examiner ng seryoso, iniisip na ang itim na kulay ay katulad ng kulay ng mga nilalang. Maging si Ellie Cyan ay napahinto sa gulat, iniisip kung posible bang magkaroon ng ganoong kulay ang isang tao. Nakatayo si Kay sa gitna ng arena, walang kamalay-malay sa bigat ng sitwasyon. Nagtatanungan ang mga tao kung ang lakas na kayang tumalo sa Gale Sword sa isang hampas ay nagmumula ba sa misteryosong itim na enerhiya. Tumingin si Kay sa paligid, kinakabahan sa reaksyon ng mga tao, at inosenteng nagtataka kung may nagawa ba siyang mali. Nagpatuloy ang paligsahan na puno ng matitinding laban sa mga area. Sa isang laban, nagpakawala ng matutulis na batong may salamangka ang isang takot na kandidato, ngunit mabilis na sumugod si Kay at iniwasan ang mga ito. Habang nabahala ang kanyang kalaban, sinabihan niya ito na lumayo at nagtataka kung bakit hindi gumagana ang kanyang atake. Agad niyang nilapitan ang kalaban at binigyan ito ng napakalakas na suntok, dahilan para liparin ito, idineklara ng announcer na siya ang panalo. Nagpatuloy ang sunod-sunod niyang tagumpay, muli niyang binagsak ang isa pang kalaban, at pinatulog ang isa pa sa pamamagitan ng kanyang suntok. Sa taas, pinagmamasdan ng blondeng tagasuri si Kay na may kuryosidad. Habang nakatingin siya sa laban, sinabi ng kasama niyang lalaki na siya ang kauna-unahang lumabas na kulay itim. Ipinahayag niya na mabilis kumalat ang mga usap-usapan,
kaya ito na ang pagkakataon nila para makuha siya. Sinabi naman ng babae na kahanga-hanga ang batang ito at madaling mag-stand out sa hanay ng mga aplikante. Biglang may maririnig na mabibigat na yabag, at isang boses ang nagsabing mukhang mahirap ang araw na ito. Lumingon ang blondeng taga-suri at nakita ang pulang buhok na lalaki at asul na buhok na babae mula sa lugar ng pagsabog, at nakilala nila ito bilang isang team leader na si Red. Nagtanong ang taga-suri kung bakit naroon ang pinunong si Red, ngunit iwinasiwas ng lalaki ang kamay, sinasabing napadaan lang sila. Sandali nilang tinalakay ang investigasyon tungkol sa malaking nilalang at narinig niya na siya ang may hawak doon. Napabuntong hininga si Red, aminadong wala pang progreso at ito ang nagbigay sakit ng ulo sa kanya. Tinanong niya kung may karapat-dapat bang aplikante na mapipili, binanggit ng taga-suri na babae na maaari niyang asahan ng magandang resulta sa pagkakataon na ito, mula sa pamilyang Cyan at isang napaka-espesyal na kandidato. Biglang lumaki ang mga mata ni Red nang may maramdaman siya. Tumingin siya sa arena at nakita si Kay. Agad napansin ng itim na enerhiya, sinabi ng lalaki na taga-suri, na alam niyang mapapansin niya ito. Ibinanggit niya na natalo niya ang isang paboritong top rank at nagbigay ito ng kahangahangang resulta. Sa ganitong kaso, maaasahan niyang makakapasok ito. Bamulong ang asul na buhok na babae kung may kinalaman ba ang batang yun sa iniimbestigahan nila. Kumpirmadong sagot ni Red, malamang nga. Sa loob-loob niya, napakalaking pagkakatugma na may bagong kulay na lilito matapos ang insidente sa Shadow District. Nagpasya siyang bantayan ng mabuti si Kay, hindi alam na siya man ay minamasdan. Tinitigan ni Kay ang kamao niyang may usok ng itim na enerhiya, sabik siya sa lakas na mayroon siya ngayon, at naisip na posibleng maging pioneer na siya. Ngunit naalala niya rin ang matinding epekto ng transformation sa kanyang katawan at pinaalalahanan ng sarili na mag-ingat. Alam niyang kapag naubos ang kulay habang lumalaban, magiging walang depensa siya. Bigla namang sumabog ang napakalakas na yelong enerhiya mula sa arena, lumilikha ng malaking pader ng yelo. Kalmado si Ellie Cyan habang nakalubog sa malamig na yelo. Idineklara ng announcer na si numerong 17 ang panalo, nakulong niya ang kalaban sa solidong bloke ng yelo. Nakatitig ang mga manonood, pati na si Kay, na humahanga sa kapangyarihan ng pamilyang Cyan. Habang bumababa si Ellie sa hagdan, nakatingin si Kay sa kanya, iniisip kung paano tatalunin ang ganoong lakas ng salamangka. Biglang huminto si Ellie pagdaan sa tabi niya, tinitigan siya ng direkta, matalim at puno ng pag-uusisa. Kumitid ang mapupungay na mata niya habang sinusuri siya. Ni hindi nagsalita at naglakad na palayo, iniwang naguguluhan si Kay. Inihayag ng announcer na tapos na ang unang pagsusulit. Umakyat muli sa entablado ang blondeng taga-suri at nagpasalamat sa lahat. Ipinaliwanag niyang dahil nahuhuli na sila sa oras, agad silang tutuloy sa susunod na pagsubok. Inutusan niya ang mga nabigo na umalis, at lumakad ang mga ito ng malungkot. Naisip naman ng mga kandidato na sobrang hirap, lalo na't wala silang pahinga, sana umaasa sila na ang susunod na pagsusulit ay magiging mas madali. Magsisimula na sana ang taga-suri sa pagpapaliwanag ng susunod na test ngunit naputol nang may humawak sa balikat niya. Umusad si Red na may kumpiyansang ngiti, ipinahayag niyang siya mismo ang mamumuno sa ikalawang exam. Nagulat ang mga kandidato, agad nakilala kung sino ang nasa harap nila, si Colorist Red, isa sa pinakamalalakas sa Shining City, kilalang sumakap muli sa Blacklands, ngunit natakot ang ilan, naaalala ang mga chismis tungkol sa kanyang nakapipinsalang lakas. At ang sabi-sabi na kapag siya ang nangangasiwa ng exam, walang pumapasa. Nag-aalala ang blondeng taga-suri at tinanong kung sigurado ba si Red, na baka pag-alitan siya ng kapitan. Tinawanan lang yun ni Red, sinasabing araw-araw naman siyang pinapagalitan. Ipinahayag niya sa mga kandidato na simple lamang ang test, kailangan lang nilang tiisin. Biglang sumabog ang katawan niya sa napakalaking apoy, at isang dambuhalang alon ng apoy ang rumagasang parang bagyo patungo sa mga aplikante. Bumuo ito ng tig-iisang bilog na harang sa bawat isa, na parang ikinulong sila ng apoy, nataranta ang mga kandidato sa tindi ng init. Ipinaliwanag ni Red na ginaya niya ang kondisyon ng isang partikular na rehiyon, at magiging mas mainit pa ito. Sinabi niyang ang Blacklands ay puno ng matitinding lugar na halos hindi kayang tirhan ng tao, binabaan niya pa ang pagsubok, sinasabing ang init na yun ay parang mainit-init lang na kalan kumpara sa totoong labas. Ngunit kasunod noon, tumalim ang kanyang tingin, at idinagdag na sinuman na hindi kayang tiisin yon ay hindi kailanman karapat-dapat maging pioneer. Nabahala ang mga aplikante dahil sa init, na para bang nasa loob sila ng kalan, kaya napaisip siya kung anong klaseng lugar ang Blacklands.
Samantala, sinubukan ng isa na gamitin ang kanyang kakayahan upang wasakin ito, ngunit napansin niyang hindi man lang ito nagasgasan. Habang pinagmamasdan sila mula sa gilid, napansin ng blondeng tagasuri na sa kabila ng mga sabi-sabi, hindi man lang bumaba ang kakayahan ni Red. Humanga siya sa kamanghamanghang kontrol nito, lalo na sa kakayahang takpan ng napakaraming tao sa isang iglap. Inamin niyang ang ganitong lakas ang nararapat sa isang nasa tugatog. Biglang may malakas na tunog ng pag-crack na umalingaw-ngaw. Napalingon naman ang ibang aplikante upang tingnan kung ano ang nangyayari. Isang dambuhalang pagsabog ng yelong enerhiya ang sumabog palabas, winasak ang bilog ng apoy, sa gitna ng bumabagsak na tipak ng yelo, nakatayo si Ellie Cyan, nakawala sa harang. Tinitigan siya ni Red at umamin na maganda yun. Naisip niya na kahit natural na kontra sa apoy ang kapangyarihan ng pamilya Kian, karaniwan ay sapat ang lakas niya para mapigilan ang pakinabang na yun. Habang nakatitig sa dalaga, napag-isipan niyang maaaring karapat-dapat nga itong tawaging tunay na henyo. Naisip niya ang isa pang aplikanteng pinag-uusapan nila. Sa loob ng sariling bilog ng apoy, tila nakatayo lang si Kai. Pinagmamasdan siya ni Red at napansing hindi tulad ng dalaga, hindi ito sumusubok makawala. Inamin niyang hindi naman siya umaasa ng marami mula sa batang ito. Ngunit sa loob ng harang, nagpapanik si Kay, sumisigaw sa isip na malaking problema ito. Napagtanto niyang nasobrahan niya ang paggamit ng kanyang kulay kanina laban sa Gale Sword, inisip niya na kung alam lang niya na mangyayari ito, sana ay nagpahinga muna siya. Napamura siya sa pagkabahala, dahil kung matagal niyang pinipigilan ito, lalo lamang bumibilis ang pagkawala ng kanyang kulay. Inisip niya ang nakakatakot na mangyayari kung maubos ang kapangyarihan niya. Alam niyang kapag nadiskubring wala siyang kulay, malamang ay gagawan siya ng eksperimento. Desperado siyang naghanap ng paraan, iniisip kung may maaari siyang sipsipin na enerhiya. Huminto ang tingin niya sa dingding ng naglalagablab na apoy, at bigla siyang may naisip. Dahil gawa ito sa isang color ability, posible bang maabsorb niya ito? Tiningnan niya ang sariling kamay, aminadong hindi niya alam ang limitasyon ng kanyang pagsipsip. Wala ng oras mag-isip, kinailangan niyang subukan, inabot niya ang umiikot na apoy. Agad na may marahas na reaksyon, nanlaki ang mata ni Kay, gumagana ang direktang pag-absorb. Nagsimulang higupin at bumaluktot ang fire barrier, na nakakuha ng atensyon ng mga malalapit na kandidato. Isang dambuhalang buhawi ng itim na enerhiya ang sumabog mula kay Kay, hinihigop ang pulang apoy papunta sa kanyang kamay. Mula sa podium, napatitig sina Red at ang blondeng tagasuri, tulala at nagulat hindi maunawaan ang kanilang nakikita. Napawisan si Red at pilit na ngumiti, sinasabing nakatagpo sila ng tunay na kabaliwan sa arena. Nakatayo si Kay sa gitna ng naglalaho pang enerhiya, mukhang nakakatakot ang aura, pulang apoy at itim na enerhiya ang umiikot sa kanyang mga kamay. Tumahimik ang buong arena, habang naguguluhan sa nangyayari. Ngunit sa loob niya, nagpapanik na naman si Kay, pinilit niyang ngumiti, hindi dapat nangyari ito. Napagtanto niyang masyado siyang umangat sa pansin. Napatigil si Ellie Cyan, iniisip kung guni-guni lang ba niya ang nakikitang binata na balot sa madilim na enerhiya, dahil gusto niyang patunayan ang kapangyarihan ng kanyang pinag-igihan para sa kanyang pamilya. Tinitigil niya si Kay, tinatanong sa sarili kung posible bang magkaroon ng tao ng itim na kulay, ramdam niyang ang paglitaw ng isang ganap na bagong kulay na isang bagay na hindi pa nararanasan. May kakaibang kaba ang damapo sa kanya habang pinagmamasdan siya. Sumagi sa isip niya ang lahat ng pressure para maging pinakamahusay. Inisip niya ito dahil lumaki siya sa palaging pagiging pinakamahusay sa kanyang pamilya, ayaw niyang mahulog lamang sa iba, at hindi rin niya pwedeng madismaya ang kanyang kapatid. Kailangan niyang amining napakalakas ni Kay, at kahit gamitin pa niya ang buong kapangyarihan, wala siyang kasiguraduhang mananalo siya. Inisip ni Ellie na may kakaiba sa kanya, isang bagay na hindi maipapaliwanag ng lakas lamang, ano nga ba talaga siya? Mabilis niyang iniwaksi ang nakakabagabag na tanong, dahil hindi na yun ang mahalaga. Lumapit si Colorist Red kay Kay at basta na lamang inakbayan siya, sinasabing hindi na mauulit ang ganitong sitwasyon sa susunod. Nakangiti siyang binanggit na nakakaloko ang itim na kapangyarihan na sumisipsip sa lahat, at hindi niya mapigil ang maging curious. Inakay niya si Kay palayo, sinasabing mas mabuting mag-usap sila ng pribado para protektahan ang kanyang impormasyon, habang nasasagot din niya ang sarili niyang mga tanong. Kinakabahan si Kay at nagtanong tungkol sa estado ng exam. Tinyak ni Red na sa kapangyarihan niyang iyon, pasado na siya ng malinaw. Napatulala si Kay, na kinabang pala siya sa lahat ng atensyon na kuha niya, binalot siya ng labis na emosyon,
iniisip na natupad na ang pangarap niyang maging pioneer. Biglang sumigaw ang blondeng taga-suri kay Red dahil ginagawa na naman niya ang gusto niya habang nagpapatuloy pa ang exam, ngunit pinagsabihan siya ni Red na tumigil sa malakas na pagsigaw, humingi siya ng pasensya at sinabing babayaran niya ito mamaya, nakikiusap siyang kalimutan muna niya ito sa ngayon. Napabuntong hininga ang taga-suri at ipinahayag na sa kabila ng abala, magpapatuloy ang exam. Ipinahayag niyang pasado ang numerong 17 na si Ellie dahil nabasag niya ang harang, ngunit ang iba ay sasailalim sa panibagong test. Hindi pinansin ni Ellie ang anunsyo, nakapako ang tingin niya sa madilim na lagusan kung saan dinadala si Kay ni Red. Nagbago ang eksena, isang industrial na lugar, nakatayo si Red sa tabi ng kotse kasama si Kay. Habang ang asul-buhok na investigador ay nasa driver's seat, inutusan ni Red na maghintay muna siya. Napatingin si Kay sa paligid, at natulala, nakita niya ang napakalawak na guho at pagkawasak. Dinala siya ni Red sa lugar kung saan siya unang nahulog, sa tapunan ng mga tinta. Nakatitig si colorist Red sa winasak na lugar, sinabi ni Red na pangit itong tingnan, ipinaliwanag niyang may malaking insidente na naganap dito, na agad nagpahinto kay Kay. Ikinwento ni Red na sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, 2 pioneer ang natagpuang ganap na naubos ang kulay at naging colorless. Dagdag pa niya, may mga nakakita raw ng isang napakalaking nilalang sa lugar na ito. Sinabi ni Red matapos lumitaw ang nilalang na yon, si Kay naman ang lumabas bilang unang taong nagkaroon ng itim na kulay, inisip niya kung isa lang ba itong pagkakataon. Habang tiningnan niya si Kay ay inaral niya ang kapangyarihan nito. Inilalarawan ito bilang kakayahang sumipsip ng ibang mga kulay. Pinawisan si Kay habang tinititigan siya ni Red, na nagsabing ganap na banyaga ang ganitong uri ng kapangyarihan. Sa isip ni Kay, nagpanik siya, napagtanto niyang simula pa lang, pinaghihinalaan na siya ni Red. Nag-isip siyang tumakas, pero nang maramdaman ang nakakatakot na presensya ng lalaki, alam niyang imposibleng makatakas sa isang bayani. Biglang tumawa si Red, nabasag ang tensyon. Kumaway siya at inaming sinusubok lang niya si Kay, pero nadismaya siyang masyadong tapat ang reaksyon nito kaya nawala ang saya, napatitig si Kay sa kanya, naguguluhan. Nilinaw ni Red na bagamat opisyal niyang tungkulin ang investigasyon sa insidente, mas interesado siya ng personal sa kakaibang kakayahan ni Kay. Ipinaliwanag ni Red na ang mga kulay ay hindi maaaring maghalo kailanman, buti sana kung pwede, pero imposible yon. Gayunman, napansin niyang ang kapangyarihan ni Kay ay parang hindi sumusunod sa batas na yon. Naalala niya ang pangalawang exam at binanggit na halatang hindi kontrolado ni Kay ang kanyang kakayahan, ang pagsipsip sa lahat ng nakapaligid sa kanya ay tila naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Nagsimulang magpaliwanag si Kay, pero pinutol siya ni Red, nagsimulang magliwanag ang katawan ni Red sa pulang enerhiya, sinabi niyang kailangan nilang magsagawa ng test, nalito si Kay sa nangyayari. Inabot ni Red ang kanyang kamay, ipinaliwanag na kailangan niyang maintindihan kung paano gumagana ang kakayahang yon. Ngumiti siya, tinatawagan si Kay na subukang i-absorb ang kanyang enerhiya. Nagpanik si Kay at tumangging gawin yon, sinasabing delikado, tumawa lang si Red at sinabing masyado pang maaga para mag-alala ang isang baguhang tulad niya sa kaligtasan ng isang tulad ni Red. Nanahimik si Kay, seryoso at kinakabahan, nang utusan siya ni Red na tumigil sa pagsasalita at subukan na. Ang itim ay sumisimbolo sa Black Lance, isang nakakatakot na puwersang lumalamon sa lahat. Sa isip ni Red, hindi pwedeng pabayaan ang ganoong mapanganib na kakayahan, dahil maaari nitong yanigay ng pundasyon ng Shining City. May madilim na lihim na sumagi sa isip ni Red, hindi alam ng publiko, pero mayroong mga nilalang nakahawig ng tao. Tahimik niyang ipinahiwatig sa sarili na kung sakaling makaharap yun ni Kay, o mas masama, maging isa sa kanila, maaaring kailangan niya itong patayin. Napabuntong hininga si Kay, ramdam ang nakakatakot na pressure na nagmumula kay Red. Sa kabila nito, pumayag siya sa test, hinawakan niya ang kamay ni Red, kinakabahang nagtanong kung sigurado itong hindi niya kasalanan kapag may nangyaring masama, umakyat ang madilim na enerhiya mula sa katawan niya. Pagdampi ng kanilang mga kamay, isang shockwave ang nagbaluktot sa hangin. Napailing si Kay nang biglang damaloy sa braso niya ang nagwawalang pulang enerhiya ni Red, kasalungat ng sarili niyang itim na aura. Nanlaki ang kanyang mata sa pagkabahala dahil napagtanto niyang nagkamali siya. Isang napakalakas na pagsabog ng apoy ang sumiklab mula sa punto ng contact, dahilan para mapasigaw si Kay sa matinding sakit sa sobrang init. Sa loob ng nagliliyab na apoy, nagsumamo siya kay Red na tumigil, hindi niya kaya, hindi niya makontrol, pakiramdam niya'y kumukulong lava ang dumadaloy sa katawan niya.
Sa paningin niya, si Red ay naging dambuhalang nilalang ng purong apoy, makajos ang dating, dahilan kung bakit isa siyang bayani. Tahimik na nakatayo si Red sa loob ng apoy, pinagmamasdan siya. Napansin niyang walang tigil na hinihigop ng itim na enerhiya ni Kay ang kanyang kapangyarihan, parang gutom na gutom. Napagtanto niyang dahil hilaw pa ang kapangyarihan ni Kay, nakakayanan pa siyang labanan ng mga malalakas tulad niya, pero para sa mga ordinaryong tao, ganitong kakayahan ay tiyak na kamatayan. Habang umiikot ang apoy, mas lumalim ang interes ni Red. Naisip niyang ang ipinakita ni Kay sa exam ay tiyak na hindi pa ang buong saklaw ng kanyang kakayahan. Nais niyang malaman hindi lang kung paano sumisipsip si Kay ng kulay, kundi kung paano niya ginagamit ang mga ito. Lumalala ang sitwasyon, ang enerhiya sa pagitan nila ay nagwawala. Pinanood ni Red kung paanong ang itim na enerhiya sa braso ni Kay ay nagkakalikot, nagiging matutulis na anyo, humahalo sa pulang enerhiya. Biglang sumabog ang pinaghalong pulang at itim na enerhiya. Naitulak si Red pabalik, napatingin siya sa naglalabasang enerhiya. Bahagyang nag-transform si Kay, ang kanang bahagi ng kanyang katawan ay nabalutan ng matutulis, demonyong baluti na binuo mula sa pinagsamang pulang at itim na enerhiya. Napakuyom ng panga ni Red, pamilyar ang anyong yun. Ang matulis na kuko, ang nagliliwanag na mata, tila isang nilalang. Inamin ni Red sa sarili na kung titignan lamang, may isip niyang isa itong halimaw. Pinagtibay nito ang kanyang hinala, sigurado na siyang si Kay ang may kaugnayan sa insidenteng kumitil sa kulay ng mga pioneer. Hirap ng manatiling gising si Kay, nagpasya si Red na unahin ang kaligtasan, kailangan niyang patayin ang apoy bago magwala si Kay. Tumawag siya ng bowlang apoy, handang supulin ang binata. Ngunit biglang umungol si Kay, mababa, parang hayop, kaya natigilan si Red, tila may nilalabanan si Kay sa loob. Nag-shift ang eksena sa kalooban ni Kay. Isang madilim na puwang na puno ng mapulang titik na tila sumisigaw, mga tinig ng kapangyarihan, hinihingi ang mas matinding kulay, inuutos na magdala siya ng higit pa. Sa totoong mundo, napahinga si Kay ng hingal na hingal, nababaliw sa mga boses na yon, patuloy na minumungkahi ng mga tinig na tuksuhin siya, sinasabing sayang lang kung pipigilan niya at hinihikayat siyang kunin ito. Mula sa loob, sumisigaw si Kay sa mga tinig na tumahimik at manatiling lang ito. Sa matinding pagpipigil, kumislap ng pulang liwanag ang nag-iisang mata ni Kay, tinanggihan niya ang tukso, inuutusan ng kapangyarihan na manahimik at manatiling durog. Habang pinipuwersa niyang kontrolin ang magulong enerhiya, kumawala ang isang shockwave palabas, dahil sa pilitan niyang pinipiga ang enerhiya pabalik na wala ang matinik na baluti, iniwan si Red na may totoong pagkagulat sa mukha. Halos hingal na hingal si Kay sa pagod, tinitingnan siya ni Red ng humanga at nagulat. Tinatanong kung nagawa ba talagang supulin ng baguhan ang ganoong napakalakas na kapangyarihan mag-isa. Hingal pa rin si Kay, mabilis ang tibok ng puso, iniisip niyang nakakabaliw na nakaligtas siya. Nagpapanik siyang iniisip kung bakit siya nag-berserk. Tumingala siyang kinakabahan, takot na baka nawalan siya ng kontrol sa harap ng isang colorist. Alam niyang kailangan niyang maunawaan ang kanyang kakayahan, kaya dahan-dahan siyang lumapit kay Red. Ngunit mukhang tuwang-tuwa si Red, inamin ni Kay na nabigla siya dahil mas malakas ang kapangyarihang inabsorb niya kaysa sa inaasahan niya, pero idineklarang matagumpay ang eksperimento dahil masaya ito. Sabi niya kay Kay na kung gusto nitong may marating, kailangan nitong handang sumugal. Ipinahayag ni Red na sapat na yun para sa pagsusulit, pero bigla siyang huminto at sinabing may isa pang bagay. Ipinaalala niya kay Kay na siya ang investigador na nakatalaga sa insidenteng naganap mismo sa lugar na ito. At tungkulin niyang hanapin ng salarin, sa kalmadong nakangiting may banta, itinuro niyang ang taong nasa harap niya ay mukhang perpektong sospek. Napako si Kay sa kinatatayuan niya, namumutla sa takot sa kanyang narinig. Ipinaliwanag ni Red ang bigat ng sitwasyon, ikinwento niya na may mga testigong nakakita ng napakalaking shadow creature, binalaan niya si Kay na mas marami ang interesado sa kasong ito kaysa inaakala niya. Aniya, kapag kumalat ang balita tungkol sa Black Abilete ni Kay, madali para sa mga autoridad na ibintang sa kanya ang nangyari. Tinuro niya ang winasak na industrial district, sinasabing aabot sa daan-daang milyon ang pinsala, dinagdag pa niya na kung magdesisyon ng pamunuan ng lungsod na masyado siyang delikado, maaari siyang ipatapon o gawing eksperimento sa laboratorio. Napakuyom si Kay sa pagkainis at pagkadismaya, napagtatanto niyang wala siyang ligtas, alam niyang wala siyang paraan para patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Biglang nag-alok ng pag-asa si Red. Kung papayag si Kay na sumailalim sa kanyang pamumuno, maaari niyang may magawa. Wala ng pag-aalinlangan, yumuko si Kay ng 90 degrees, malakas na sinasabing inihahabili niya ang sarili niya sa pangangalaga ni Red. Sinabi ni Red na makinig muna siya sa mga kondisyon,
Nilinaw niyang hindi niya ito aayusin ng libre, kapalit nito, kailangan niyang pagbigyan si Red ng ilang pabor. Tinanong niya si Kay kung kaya ba niya yun. Pinilit ni Kay ang isang nanginginig ng ngiti, sa loob-loob niya, iniisip niyang mas mabuti na yun kaysa mabaon sa milyon-milyong utang o maging eksperimento, malakas siyang sumang-ayon, ipinapangakong gagawin niya ang anumang kailanganin ni Red. Nang marinig niya yun, ngumiti si Red at tinanong kung kaya ba niyang gawin ang lahat ng iyon. Sa tigang na disyerto, may maliit na nilalang na nanginginig sa takot bago halos madurog sa ilalim ng isang dambuhalang gulong ng rumaragasang sasakyan. Dumaan ang malaking armored transport truck sa mahamag at mabatong lupain ng Blacklands. Sa loob, nakatanaw si Kay sa bintana, iniisip na ito ang unang beses niyang umabot ng ganito kalayo at baka ito na ang una niyang totoong hakbang bilang pioneer. Naputol ang iniisip niya nang biglang sumabat si Gale, isang berdeng buhok na lalaki, nakatitig ng masama at tinatawag siyang black-haired one. Bastos siyang sinabihan ni Gale na distracting siya at inutusan siyang manahimik, kahit wala naman siyang sinasabi, tinitingnan lang siya ni Kay na may gulat at pagtataka. Naupo si Kay ng alangan sa loob ng transport bay, sa isip niya, ang pagsisimula agad bilang pioneer ay siya talagang nais niya, ngunit sobrang tensyonado ang atmosphere. Sinulyapan niya ang galit na si Gale at ang tahimik na si Ellie Cyan, iniisip kung tama ba na nasa iisang koponan sila. Nagbalik tanaw sa pag-uusap kahapon, tinanong ni Red ang nagulat na si Kay kung handa na siyang sumali sa exploration. Ipinaliwanag niyang kailangan niya si Kay sa isang partikular na lugar sa uncharted area. Nang makita ang kaba sa mukha ni Kay, natawa si Red at sinabing huwag siyang mag-alala. Ipinakita niya ang mapa, sinasabing hindi siya mag-isa, ang mga bagong recruit na pumasa sa exam ay i-deploy din doon, at i-aanunsyo na rin ng opisyal ang ekspedisyon sa susunod. Kailangan lang ni Kay na dumating sa lugar sa tamang oras, at mapansin sa nakatalagang lugar at sinabihan niya si Kay kung naintindihan ba niya yon. Sa kasalukuyan, tinitingnan ni Kay ang kanyang teammates, napansin na nasa truck na sila bago pa siya sumakay. Lumabas din na dahil nadumihan ng nakaraang exam dahil sa pakikialam ni Red, binigyan ng isa pang pagkakataon ang mga kalahok. Maraming mahuhusay na individual, kabilang si Gale, ang pumasa sa mas mahihigpit na pagsusulit. Samantala, si Ellie Cyan, ang top-ranked rookie, ay sumali sa koponan ni Red dahil sa sarili niyang kahilingan. Nakatingin si Kay kay Gale na naiinis na may matinding puot, hindi makapaniwalang napahiya siya sa isang hangal. Naalala niya ang laban nila. Kumbinsidong natalo lang siya dahil sandali siyang naging kampante, nangakong hindi na yun mauulit, binalaan niya si Kay na maging handa pagkatapos ng exploration. Marahan niyang binulong na kung hindi dahil kay Ravian na nasa likod, patay na sana si Kay. Biglang sumabat si Ellie Cyan, malamig ang tono, sinasabihang tumigil na si Gale, tinukso pa niya ito na baka matamba na naman siya sa isang suntok. Pinagsabihan niya ito na sayang lang ang kanyang pagod dahil hindi siya makasabay kay Kay. Lumingon si Gale na puno ng galit, tinatanong kung ano raw ang sinabi niya. Napatingin si Kay kay Ellie nang may gulat at kaunting pag-asa, iniisip na baka isa siyang taong maaari niyang makarelate, ngunit binanggit ni Ellie na siya ang unang haamon sa kanya. Nagulat naman si Kay sa sinabi nito, habang kalmado namang ipinaliwanag ni Ellie na nagkaroon sila ng eye contact at pareho silang nagkasundo doon, mas lalo tuloy naguluhan si KY, iniisip kung kailan niya iyon ginawa. Tinitigan siya nito at mariing sinabi na ang matalo ay kailangang manahimik at sumunod sa utos, na lalo pang nagpagulo kay Kay. Nakapagitna lang siyang nakatayo sa dalawang nagbabangga ang pioneer, at napabuntong hininga, na pagtatanto kung gaano kahirap kontrolin ang dynamics ng team, hindi siya sigurado kung ang lahat ng ito ay gagana. Nagpalit ang eksena habang tumatawid ang transport vehicle sa maitim na diserto ng wasteland, papunta sa isang malayong pasilidad. Dumating ang sasakyan sa isang abalang loading dock, puno ng manggagawang naglilipat ng supplies. Bumaba ang grupo, si Kay, Ellie, Gale at ang iba pang recruits, papunta sa forward base ng Dawn Pioneering Corps. Namangha si Kay sa taas ng aktibidad, lalo na sa napakahusay na kagamitan ng S-Rank Corps, isang bagay na hindi niya naranasan nang mag-isa siyang pumasok sa Blacklands. Biglang may tumulak na daliri sa pisngi ni Kay, ikinagulat niya ito. At paglingon niya ay nakita niya si Mari na nakangiti, masaya niyang ipinaliwanag na dahil ito ang unang mission ni Kay, kailangan niyang sumama para suportahan siya. Binuksan ni Mari ang kanyang jacket, ipinapakitang kasama rin si Nero. Binuhat ni Kay ang itim na pusa, nagpapasalamat kay Mari sa pag-aalaga dito, ngumiti siya ng mainit at sinabing pamilya si Nero.
Ipinaliwanag niyang nakakuha siya ng magandang pagkakataon para sumama sa exploration team bilang support staff dahil kapaki-pakinabang ang kanyang mga kasanayan. Napatingin si Kay at Mari nang inanunsyo na oras na para sa assembly. Nakatayo ang mga pioneers sa kulay abo na wasteland habang nagpapatuloy ang anunsyo na papasok na sila sa Blacklands. Ibinigay ni Kay si Nero pabalik kay Mari, sinasabing alagaan niya ito, binanggit naman niya na siya na ang bahala dito. Binalaan siya ni Mari na huwag gumawa ng delikadong bagay, at ngumiti si Kay, sinasabing magkikita sila muli. Niyakap ni Mari si Nero habang nagpupumiglas ito, kaya sinabihan niya ito na huwag nang malungkot. Pero biglang tumalon ang pusa mula sa kanyang bisig, ikinagulat niya. Sumigaw siya ng pangalan ni Nero habang tumatakbo ang pusa papunta kay Kay, at biglang lumubog sa anino sa lupa. Nanlaki ang mata ni Mari sa pagkabigla sa hindi likas na galaw na yon. Nauutal siyang sinusubukang tawagin si Kay, na nagtataka sa mga nangyayari. Ngunit hindi na siya narinig ni Kay at patuloy na itong naglakad kasama ang iba pang mga pioneer. Inisip na lang niya na hindi naman ito isang malaking bagay. Nalipat ang grupo sa madilim at napapaderang bunganga ng kuweba. Sa harapan, isang babaeng may matingkad na orange na buhok at puting coat ang sumisigaw na maghanda ang lahat, inihahayag na ang mga bagong recruit ay papasok sa Blacklands. Sigaw niya na kaligtasan ang pinakamahalaga sa kanilang mga misyon. Binalaan niyang may naiulat na hindi pa natutukoy at mapanganib na mga nilalang sa Area 21, isang napakadelikadong lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng isang A-rank creature. Biglang may lalaking pioneer na tumakbo papunta sa babaeng orange ang buhok, tinawag siyang Aransha. Kinabahang iniulat niyang dinala ng Red Team leader ang mga bagong recruit pero iniwan nila ang kanilang formation ng walang pahintulot. Nanlaki ang mata ni Aransha sa gulat at tinanong kung totoo yun. Pinagtibay naman ito ng lalaking pioneer, at siya ang in charge sa site ngayon. Kaya napabuntong hininga si Aransha na nagdudulot na naman daw ng problema ang lalaking yun, nakiusap na lang siya sa kanyang senior na ibalik ang mga baguhan ng ligtas, habang tinatawag siya ng kanyang kasamahan na, Chief, binanggit nito na mukhang pupunta sa ibang lugar ang expedition team na yun. Samantala, palihim na pumasok ang grupo sa isang madilim na kanyan, lumalayo sa pangunahing hukbo. Inabot ni Colorist Red ang kamay niya sa mga anino, nangunguna sa paglalakad, ang maliit na squad, si Kay, Gale, Ellie, at Red, ay humiwalay sa formation. Kinabahan si Kay at tinanong ang team leader kung ayos lang ito, itinuro niyang papunta sa ibang direksyon ang main team, kumpirmado ni Red na iba ang kanilang destinasyon. Nabahala naman si Kay dahil silang tatlo ay isang baguhan lamang. Lumingon si Kay sa dalawa at nagtanong kung bakit sila sumama, narinig niya kasi na si Chief Red lang ang dapat magdala sa kanya, nang marinig yun ni Gale, nainis siya. Para bang inilalagay siya sa hulihan ng isang tulad ni Kay agad namang binanggit ni Ellie na ang pagsasanay ni Chief Red ay hindi basta-basta nakukuha ni Newman, at hindi niya papayagang makuha yun ni Kay ng mag-isa. Ngumiti si Red, ang pulang aura niya ay kumikislap, at ipinaliwanag niyang ang personal na gabay niya ay hindi basta-basta ibinibigay sa kung sino-sino, kaya nandito siya ay hindi sila seryosong masasaktan. Sinabi pa ni Red na bahagi pa rin siya ng grupong ito pagkatapos ng lahat, kaya pinagsabihan niya ang mga ito na itigil na ang pagsasalita at kumilos na sila. Nanlaki ang mata ni Kay nang makasalubong nila ang mga kalaban sa kailaliman ng isang yungib. Napaligiran sila ng shadow creatures, habang hawak ni Red ang isang lampara, nakipaglaban sina Kay, Gale, at Ellie sa magulong sagupaan. Isang napakalaking halimaw na parang lobo ang sumugod mula sa dilim, mabilis na tumugon si Ellie Cyan, itinarak ang asul na energy sword nito sa katawan ng nilalang. Bumaba siya ng kampante, na pagtatanto na ito ang tunay na realidad ng Blacklands. Napapalibutan ng kumikislap na mga mata, masikip na kapaligiran, at walang humpay na alon ng mga halimaw, inamin niyang ibang-iba ito sa training. Hinawakan niya ng mahigpit ang espada, determinado na gamitin ng maingat ang lakas niya. Kung sayangin niya ang mga ito ay mabilis siyang mauubusan. Sumulyap si Ellie sa likod niya, iniisip na kailangan niyang gumalaw ng mas mahusay. Tumingin siya kay Kay at inisip na ayaw niyang mapag-iwanan ito. Samantala, hinawakan ni Kay ang isang shadow creature sa kamay at marahas na dinurog yun gamit ang kanyang kamay. Nanlaki ang mata ni Ellie Cyan sa pagkabigla. Tinanong niya kung bakit hindi siya gumagamit ng spoit, kahit sa entrance exam nila. Nagatubili si Kay, at inaming wala siyang spoit, ipinaliwanag niyang masyado itong mahal, at komportable naman siyang lumaban nang wala nito. Napatingin si Ellie sa kanya na parang hindi makapaniwala.
Nanlaki rin ang mata ni Gale, sumisigaw na imposible para sa isang pioneer na hindi pa kailanman gumamit nito. Ang Spoit ay mahalagang kagamitan para sa mga pioneer. Ginagamit ito para i-infuse ng color energy ang mga armas upang makalaban ng mga nilalang. Para maayos na mahuli o mapoks ang mga halimaw na ito, kinakailangang kulayan sila gamit ang Spoit. Tinitigan ng grupo si Kay na nakatayo sa ibabaw ng mga natalong kalaban, at nagtataka sila kung paano niya nagawa itong talunin ng walang gamit na armas o kahit ang napakahalagang Spoit. Nang inig ang kamay ni Gale habang hawak niya ang sarili niyang sandata, napagtatanto ang napakalaking agwat ng kanilang kakayahan. Naalala niya ang kahihiyan noong exam, hindi man lang niya nagasgasan ng isang taong hindi gumagamit ng Spoit. Nang gigil si Gale, mariing kinuyam ang ngipin habang nakatitig sa likod ni Kay, nangangakong balang araw dudurugin niya ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Habang lalo silang lumalalim sa kuweba, nangunguna si Red dala ang isang parol, habang sumusunod si Gale na kumukulo ang galit. Sumulyap si Red sa kanyang squad na may nakakalokong ngiti, iniisip na hindi masama makita ang dalawang henyo na mag-initan ng ganito. Ipinahayag niya na mas magiging mas kawili-wili pa ang mga bagay, sinabi niya sa kanyang grupo na kaunti na lang at kailangan pa nilang maglakad ng kaunti. Kailangan nilang tapusin ito agad upang makaalis na at makapagsaya sila pagkatapos.